Mga tauhan sa El Filibusterismo. Basilio, estudyante sa medisina. Nobyo, kasintahan huli. Kaibigang matalik ni Isagani. Mahihikayat ni Simon kalaunan. Mabibilanggo dahil sa pag-aalsa sa pamalaang Kastila. Simon, siya si Juan Crisostomo Ibarra sa Noli Me Tangere. Mayamang mag-alahas. Mangunguna sa mga pag-aalsa. Ginawang tagapamahala ng Kapitan General. Pinagkamalang Mulataw, Portuges, Indyong Ingles. Isagani, makatang kaibigan ni Basilio. Katipan ni Paulita Gomez, pamangkin ni Padre Florentino. Naghahangad na magkaroon ng eskwelahan ng wikang Kastila para sa mag-aaral na Pilipino. Kapitan Tiago, amain ni Maria Clara, mayamang kumupkop kay Basilio. Nagkaroon ng maringal na libing nang siya ay pumanaw. Kabesang Tales, ama ni Huli, Lucia at Tano, anak ni Tandang Selo, ginipit ng mga praile sa pagpapataw ng malaking buwis sa lupa. Tandang Selo, lolo ni Huli, mabuting ama ni Kabesang Tales, biglang napipi dahil sa mga masasamang pangyayari. Huli, kasintahan ni Basilio, anak ni Kabesang Tales, apo ni Tandang Selo, pinagsamantalahan at inabuso ng pari. Kapitan General, may mataas na tungkulin sa pamahalaan, naging malapit na kaibigan ni Simon. Don Custodio, tinaguriang Buenatinta, Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo ang kanyang buong pangalan. May mataas na pagkilala sa lipunan ng Maynila. Don Tiburcio de Espadaña, pinagtataguan niya ang asawang si Doña Victorina. Doña Victorina, asawa ni Don Tiburcio, tiyahin ni Paulita Gomez, nandidiri sa balot. Paulita Gomez, magandang dalaga na nagugustuhan ng mga binata. Naging kasintahan ni Isagani, makakaisang dibdib ni Juanito Pelaez sa huli. Juanito Pelaez, anak ni Don Timoteo Pelaez, nabibilang sa kilalang angkan sa lipunan, mapapangasawa ni Paulita Gomez. Don Timoteo Pelaez, ama ni Juanito Pelaez, mayamang negosyante, makakasosyo ni Simon sa negosyo. Ben Saib, isang mamamahayag, may sariling bersyon ng mga balita sa pahayagan. Madalas ay walang katotohanan ang kanyang mga isinusulat. Sariling kapakanan lamang ang iniisip at hindi ang katotohanan. Placido Penitente, anak ni Kabesang Andang, nagnanais na tumigil sa pag-aaral. Hinamak ni Padre Milon nang hindi siya nakasagot sa klase. Makaraig, isang mayaman at masigasig na estudyante na nakikiisa upang matatag ang Akademya ng Wikang Kastila. Pekson, mag-aaral na tumutuligsa sa mga pari. isa sa 14 na mag-aaral na nagtalumpati sa pansiteria
Makanista de Buen Gusto. Sandoval, isang kawaning Kastila na pabor sa nais ng mga Pilipinong mag-aaral. Tadeo, may katamaran sa pag-aaral. Laging nagdadahilang may sakit upang lumiban sa paaralan. Sumunog ng kanilang mga aklat na ipinagbabawal. Padre Camora, paring nilapitan ni Huli upang mapalaya si Basilio. Paring umabuso at nagsamantala kay Huli. Padre Salve, isang malapit na kaalyado ng Kapitan General. Naging kura sa bayan ng San Diego. Pansamantalang natalaga sa kumbento ng Santa Clara kung saan naroon si Maria Clara. Padre Irene, paring nakikiisa at sang-ayon sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila, na mahala sa yamang naiwan ni Kapitan Tiago. Inangkin niya ang mana para kay Basilio. Padre Fernandez, paring may paninindigan, siya ay natatangi. Labag sa masasama at tiwaling gawain ng mga namumuno sa pamalaan at kapwa niya praile. Quiroga, isang mangangalakal na inchik. May pagkakautang kay Simon. Sa kanyang bodega nakatago ang mga armas na gagamitin sa paghihimagsik. Hermana Bali, katulong ni Huli sa paghahanap ng mga katulong sa paglaya ni Basilio. Nagsama kay Huli na lumapit kay Padre Camora. Hermana Penchang, namasukan sa kanya si Huli bilang kasambahay, isang relihiyosang amo. Pepay, isang babaeng mananayaw. Nilapitan ng mga mag-aaral upang kausapin si Don Custodio tungkol sa akademya. Ginoong Pasta, sinusunod at tagapayo ng mga praile. Sinong, putserong ilang ulit na nabugbog ng mga militar. Nagbalita kay Basilio ng nangyari kay Huli at Tandang Selo. Kutserong sinakyan ni Simon noong gabi ng handaan. Kapitan Basilio, kilala at mayamang kapitan sa bayan ng San Diego. Makakasalamuha nila Basilio sa Bapor Tabo.